Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Two questions for General Alba. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. General Alba, sir, good morning. Morning, sir. The recently released political ad featuring the Vice President and Senator Marcos paints the situation in the country as black. At isa po sa mga dahilan daw nito ay krimen. What does the PNP have to say about this? Yes, of course, this creates a lot of perception. But sa amin po sa PNP ay tuloy-tuloy lang pong aming kampanya against all forms of lawlessness. But we can only speak of our what we have, no, yung ating crime statistics, which we actually reported a few days or few weeks ago, where it covers January to April of 2025 as compared to last year, where we have a big decrease of 26% sa aming crime statistics. So we stick with the reality, what we have now, yung aming data. So yung binabanggit po na yon ay it's a narrative being pushed by the other side of the political spectrum, tama ho ba? Or ito ho ba'y perception lamang because the data does not seem to reflect that perception? Like I said, all that we see, minsan we are misinformed and disinformed, but we respect, no, sabi ko nga, yung perception ng ating community, but we speak of our duties na dapat naming pinapatupad, and we should not be affected by these negativities kung mayroon man. And you can tell the citizenry, sir, that our streets are safe. Definitely. Of course, time to time, meron tayong mga crimes na naging highly sensationalized na hindi ka agad ma-solve. But these are acted upon immediately. And for us, it does not represent the entire situation of our country. Salamat po. Thank you. Heidi Sampang, FEBC. Magandang umaga po, sir. Sa ngayon po, ang dami talagang nagbiyabiyahe and recently po may mga incidents po ng rentangay. So paano po kaya makakapag-ingat yung ating mga kababayan para hindi po mabiktima ng modus na ganito? Yes, like I said, mas mainam po na we get hold of the hotline numbers. Hindi lamang po hotline numbers ng Highway Patrol Group na kung saan siya ay nakatutok sa mga kasong ganito, but the entire hotline numbers of different police stations. Mababasa niyo naman po pag dumadaan ka sa ibang areas and you get a picture of that and you report immediately. Now, we are actually engaging these groups, no, itong mga rent-a-car na businesses to closely coordinate with our police stations and our Highway Patrol Group. Binigyan na po ng instruction ng ating Chief PNP, yung HPG, na tutukan ang ganitong mga kaso. Pero sir, when it comes to prevention, so para po makaiwas na hindi po sila mabiktima ng ganon, ano po yung mga parang red flag? PIO, can you respond to please? Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Kausap po natin yung director po ng ating Highway Patrol. Doon po sa 8 focus crimes na nabanggit natin na bagamat 26% po ang ibinaba niya, yung nananatili pong yung figure na medyo mataas po na 1%, yung pong carnapping po ng motor vehicle na nag-shift po from the traditional na carjacking or carnapping while parked. Ito po yung technical na carnapping po na nabanggit po ninyo. Nagpalabas po ang ating Direktor ng Highway Patrol ng kanilang mga leaflets po kung paano iiwasan yung mga reports po na dumarating po sa atin tukol po sa mga technical carnapping po. Bibigyan po natin sila, mag-a-anunsyo po tayo sa pamamagitan po ng ating mga press releases matapos po nitong ating pong press briefing ngayon kung ano po yung mga dapat gawin po ng ating mga kababayan para maiwasan po yung mga technical carnapping po. Thank you, sir. Maybe one last question for our friends from the PNP. Tuesday New, DZBB.
Sir, opo. Yung cases naman po ng mga kababayan natin na madalas ay naloloko sa social media ng mga ads na murang staycation houses, yung ganon. Ano po ang pwedeng magawa dyan ng PNP para hindi sila malaglag sa ganitong pain ng mga unscrupulous individuals sa social media? Unang-una po, we normally or regularly receive yung mga texts or mga emails. Wag po nating basta tayong mag-click doon. No? We follow the protocols. Ni-confirm muna natin kung talagang nag-i-exist ang itong mga klaseng businesses. No? And we can actually directly coordinate with our anti-cybercrime group. Mayroon din po silang hotline at yung ating mga police stations na anytime pwede po nilang ma-access. Thank you very much, General Alba, Colonel Tuanyo, Yusek Claire. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest.
So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which is Of course, the latest. hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon.